Magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang ating international news update from Delaware. This year, patuloy na malaki yung papel ng United States political development sa iba't ibang bahagi ng mundo, no? Sa pamamagitan ng diplomacy, economic influence, and even yung mga military partnerships. Nananatili yung Amerika sa pinakamalakas na puwersa sa global politics. May kita natin yung involvement ng USA sa ilang mahahalagang bansa. Recently, yung dun sa Venezuela. Patuloy yung puwersa ng United States sa Venezuelan government sa pamamagitan ng economic sanctions, diplomatic negotiations, at sumusuporta sila sa mga democratic reforms so that yung bansa na yon will have its stability. And then recently, dito naman sa gitna ng conflict ng Ukraine and Russia, nagbibigay yung Amerika ng military aid, economic assistance, strategic support kasama ng iba pang mga NATO allies sa Ukraine upang palakasin yung depensa at mapanatili yung stability sa Eastern Europe. Now recently dito po sa Middle East, malaki rin yung papel ng Amerika sa security at political development sa place na ito, no? Lalo na itong recent na war between Israel and Iran, na kung saan very clear that naging partner po ng Israel ang Amerika ever since. No? Isa sa pinaka mainit na issue ngayon yung tumitinding tension sa pagitan ng Israel at ng Iran. No? At matibay yung support ng United States sa Israel sa kanilang mga steps upang pigilan yung military expansion at yung nuclear ambition ng Iran, no? Kabilang dito yung intelligence sharing, military coordinations at strategic defense sa planning, no? Kasabay din ito na binabantayan ng United States forces yung mga mahalagang international routes o yung tawag nila ay waterways tulad ng the Strait of Hormuz, no? Isa sa pinaka-critical na route kung saan dumadaan yung napakalaking bahagi ng oil supply sa buong mundo, no? Mahalaga ang pag-protect sa route na ito para mapanatili yung stability ng global economy. Sa kabila ng geopolitical tensions, no, nananatiling talagang confident, kumpiyansa ang mga economic analyst na mananatiling stable, matatag, malakas ang economy ng United States, no? Pinapakita ng financial markets ang kanilang resilience, no? Ito yung mga steps nila para mapalakas yung federal authorities at yung homeland security at yung sistema ng bansa ng Amerika. Patuloy ring na minomonitor ng security agencies yung mga possible na mga retaliations. May mga small scale na mga terrorist attacks. Last time medyo marami doon sa mga cities like in New York, sa Chicago, sa Minneapolis, pero sabi po ng security, lahat naman po 'yon ay manageable, no? So ganun pa man, ang isang mahalagang concern na patuloy na pinag-uusapan na naririnig ko po sa mga kaibigan natin dito ay yung involvement ng Amerika sa mga international conflicts, no? It entails resources, no? Kabilang doon yung mga military assets and even yung presence ng mga American soldiers. So that means lives
are at stake. No? Mga buhay po ay nailalagay sa alanganin. No? So patuloy yung debate sa Washington kung paano ibabalance yung global leadership ng USA at ang human and financial costs ng mga ganitong military engagements. For now, we can see that nananatiling aktibo ang United States sa international stage. No? Sumusuporta talaga siya sa kanyang mga ally, sa kanyang mga kaalyado. They protect global trade routes, and they make sure that there is security in all the countries that needed security and economic stability. No? Habang ginagawa ito, patuloy din na hinaharap ng Amerika yung hamon kung paano pamamahalaan ang kanyang responsibility and yung sacrifices kaakibat ng pagiging global power. So far yung po ang ating update dito po sa USA. Ito po ang inyong international news update. And this is G. Henry Sanina, operations po ng Spin Media. God bless you.